Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Marami pong issues tayong pag-uusapan ngayong gabi. Halimbawa po, narinig natin ang introduction speech ni Congressman Belma Santos sa mababang kapulungan tungkol po sa bill na kanyang inihain upang mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Ang sabi niya po na di umano ang ABS-CBN siya po ay sagisag ng kalayaan ng pamamahayag, freedom of the press as an institution po, sapagkat malawak po ang nararating ng ABS-CBN. Kung wala pong ABS-CBN, the people are denied the truth of information. Yun po ang sinabi ni Congressman Belma Santos. Ganon din po naman ang sabi niya, ang ABS-CBN ay nakakapagbigay ng libo-libong empleyo sa ating mga kababayan. Bukod pa po sa direktang empleyo ng ABS-CBN na 11,000, sabi niya, ang mga artista, mga empleyado nito, marami din pong mga pinaswisweldo. Ang ibig sabihin po, may nabibigyan din ng mga trabaho ng ABS-CBN sapagkat ang mga artista na empleyado ng ABS-CBN ay maraming mga empleyado na artista mismo ang nagpapasahod. Higit lalo, sabi pa ni Ginang Belma Santos Recto, na ang pagbibigay ng ang pagtalakay sa bill tungkol sa pagbibigay ng prangkisa ay pagbibigay ng pagkakataon sa ABS-CBN para madinig ang panig nito na ipinagkait sa kanya. At sa lalong at sa kahalintulad po na bill na inihain din ni President Soto sa Senado, mayroon din kahalintulad na mga dahilan katulad ng mga dahilan na nabanggit ni Ginang Belma Santos Recto. Ang tanong po, ano po ang paninindigan ng sambayanan tungkol sa isyung ito? Madam Belma Santos, what are you doing is wasting the people's money. Bakit po? It was already discussed thoroughly during at the franchising committee of the lower house last year, and it was denied by the said committee sapagkat po na tuklasan dito na marami pong paglabag ang ginawa ng ABS-CBN sa naunang prangkisa nito. So, kung uulitin po uli ngayon ang proseso, yan po ay pagsasayang ng pera ng bayan sapagkat you are duplicating the function, the job that was already done last year.
by the proper committee. And it was in fact denied. So, uulitin po uli natin ngayon. Uulitin po uli ninyo. What does that mean? Dahil kayo po ay naniniwala na makakalusot na ngayon, kaya hindi nyo na po padadaanin sa committee. It will be discussed directly by the plenary as a committee of the whole. Yun po ba ang paniniwala ninyo? Sapagkat under the leadership of Velasco as speaker, maraming sa plenaryo, mas maraming kapanalig o maraming congressman ang papabor sa pagbibigay ng prangkisa. Kaya po malakas ang loob ninyong gawin. At sa Senado naman, siguradong papasa sapagkat mayroon na pong 15 out of 24 senators favored the granting of the franchise. Ang balinto na nga po dito, sa kabila ng katotohanan na maraming paglabag ang ABS-CBN, marami pong utang ang mga Lopeses, group of affiliates, group of companies, of which ABS-CBN is one. Marami pong pagkakautang sa gobyerno, amounting to at least 9.5 billion. It has been unpaid loan. Kung saan ang mga collateral nito, ayon sa DBP, ay ibininta nila as non-performing assets at 40%, which means that the government had lost 60%. Aside from the unpaid taxes, worth billions also. So, bibigyan nyo po ng Senado, ng Kongreso, ng prangkisa. Dito po sa actuation ni Tito Soto at ni Belma Santos at mga kasamang senador at kongresista na sumusuporta sa pagbibigay ng prangkisa ng ABS-CBN ay maliwanag po na personal interest ang namamayani sa inyong mga senador at mga kongresista. Hindi nyo po isinaalang-alang kung ano ang ikabubuti ng sambayanan. Bakit po? Sapagkat if you really consider the interest of the people, then you will not grant ABS-CBN franchise for a lot of violations to its previous franchise, for the unpaid loans of the Lopez Group of companies from the DBP, and for the unpaid taxes worth billion also. Maliwanag po na gusto ninyong bigyan ng prangkisa, una sapagkat it's about election time, just a year to go. At ang interest po ninyo ay yung advertising political leverage that will be granted upon you. Suhol
bukod sa pera, pinapangakuan pa kayo ng advertising leverage. Yan po ang sinasamantala ninyo. Pero nananalig po kami na sa sinasabi ng ating Pangulo that even if Congress will give you 1,000, will give ABS-CBN 1,000 franchise, the President will not implement that franchise unless the Lopezes will come to the government with clean hands. So, maliwanag po that you are wasting your time. Vilma Santos, ang kapal-kapal ng mukha mo. Katulad din ni Tito Soto. At the expense of the people, you use your position as congressman and senator respectively to serve your personal interest. Mabuti na lang po, mayroon tayong Pangulo, isang matapat, magaling, marunong, sapagkat tama po ang sinasabi niya. Even if you will give 1,000 franchise to ABS-CBN, if the executive department will not implement that, because it is not only franchise that the ABS-CBN needs to operate. It requires a lot of other documents from concerned agencies under the executive department. And the President definitely has hands over the issuances of the necessary permits and licenses to operate aside from the franchise that is issued by Congress. Another issue po na gusto nating talakayin. Sinasakyan po ito ng maraming politiko. Ito pong ginawa ni Secretary Lorenzana sa pag-terminate unilaterally sa UP DND Accord prohibiting the presence of the military and police within the UP campuses premises. Marami pong sumasakay sa issue dito. Ang sabi ni Chis Escudero, halimbawa, dapat nga all universities will have the same accords so that no police officer or armed forces elements shall be allowed to enter in the university premises. Akala po natin patira itong si Chis Escudero. Isa ka palang bugok mag-isip. Para mo na rin sinabi na lahat ng universidad, dahil bawal ang pulis at military sa loob ng mga premises, inside their premises, so let the communist CPP and PA, being the terrorist group, to freely operate within the campuses premises. Yan ang gusto mo. Daldal ka ng daldal, di mo naman naintindihan ang sinasabi mo, Chis Escudero. Papel ka ng papel dito. Dami sumasakay si Nancy Binay. Sige nga, ano ba talaga gusto nyo?
ba marunong kayo? Hindi nyo naman naintindihan. Huwag sabihin hindi nyo alam na ang UP, PUP at mga ibang campuses dyan, ibang universidad dyan, ay nagagamit ng CPP, NPA, NDF bilang mga base ng kanilang urban operations at recruitment. Mga ugok ba kayo? Paano natin mawawakasan ang local communist kung hindi natin i-militarize ang mga universities, ang mga schools? Iyan ang mga base nila ng mga komunista bilang teroristang grupo. Dahil gusto nila ng boto ng mga estudyante. For all you know, hindi lahat ng estudyante natutuwa na maging komunista. Ang mga schools na to, ang maging base ng komunista, NP, hindi, pang mga school na to. Maraming magulang na mga galit dito. Kaya kayo daldal kayo ng daldal dahil gusto nilang boto. Yan ang hirap dito sa atin. Salit na mag-isip kayo kung ano yung kinagaganda ng bayan. Personal na interest nyo lagi isinisingit nyo. Lahat ng issue sinasakyan nyo. Basta maisulong nyo lang ang personal interest nyo. Without due regards of their bad effects to the society, to the government, to the people. Ikaw, Chis Escudero, ang yabang-yabang mo. Dahil tatakbo ka na namang senador, kaya paano ka? Paipal ka. Sabihin mo, instead of abrogating that UP, DND accord, let all universities have the same accord. Salip na sabihin mo, tama yan, buwagin. Ang lagi yung kinakatwiran, academic freedom. Where is academic freedom there? Even if there is a military or police elements within the campus premises, mapipigilan ba ang mga professors, ang mga estudyante na ituro kung ano ang tamang dapat ituro in consonance with the respective courses? Of course not. But if they're doing illegal in terms of recruiting, having a meeting with the NPA, CPP, NDF, promoting their ideology, promoting their propaganda, recruiting students, then that cannot be allowed. And that is not part of the academic freedom. Iyon. Dapat talaga matakot kayo doon. Sapagkat illegal yan. At kaya nga naroon ng mga pulis at sundalo. Because you are in effect conniving, conspiring with a terrorist. And that is a crime. And you can be arrested. Since the CPP and PND has already been declared a terrorist group by the Anti-Terrorism Council. Yan po ang katotohanan. Without these campuses, without these state and universities, colleges, and even private colleges and universities, without this being penetrated by the police and the military, our fight against the local communists cannot be effective. Hindi po tuluyang madudurog ang mga komunista, ang mga NPA at yung National Democratic Front. Hindi po. Pero kapag pinasok ng military at pulis ang kanilang urban bases, kasi ito po ang mga base nila. Malaya sila nakakagalaw.
sa mga universidad na ito. UP, PUP, MSU, lahat po. Kahit mga private university, UST, Ateneo. So kung ito po ay papasokin ng military at police, mapaparalyze. They could not operate anymore in the urban areas. Doon naman sa mga rural, they could not also. Because otherwise, they might be killed. They will be killed definitely. So, ang sinasabi po natin dito sa mga senador, sa lahat ng mga nagtatanggol, mga naninindigan na di umano walang karapatan, pangyarihan na pumasok ang mga pulis at military sa UP at sa ibang mga universities. Kayo po mga professors na mga nagsasabi niyan, mga university officials, you are not cooperating with the government in its fight against terrorists. And you allow your campuses, your universities to be the haven of this CPP, NPA, NDF. Yan po ang katotohanan. Kaya po, inuulit-ulit po natin sa mga military, pasukin po. At yung accord na sinasabi between the DND and the PUP, dapat po din yan kansilahin. And let all universities, colleges, whether public or private, pasukin po ng mga pulis at military nang sa gayon, hindi makagalaw ng malaya ang mga teroristang ito. Kung gusto nila mag-rally kayo to the max, tingnan po natin. Tingnan po natin. Hindi po pwede yung dito sa Pilipinas kung anong gusto ng mga loko-lokong mamamayan siyang masunod. Kaya lang naman malakas ang loob ng mga yan sapagkat maraming loko-lokong mga tao sa gobyerno, lalo na ang mga senador. Kaya po, we are advocating for the abrogation of the Senate by instituting a parliamentary type of government in this ongoing chapter change. Hindi, matatakot tayo na galawin yan para walang term extension. Bakit? Kung mayroong term extension, anong problema dyan? Hindi ka magkakaroon yan because of the transition. Pero bakit kayo matatakot? By saying na sige, economic provisions lang ang gagalawin, kaya let the charter change go. Mga lintik, mga hinayupak itong mga congressman na to, mga senador. If you have this charter change being discussed in the lower house, let the most important aspect of the charter be dealt with, and that is the shifting from parliamentary type, from presidential type to the parliamentary form of government, where Congress is being abolished because the legislative will then be a unicameral, whereby the Prime Minister is subordinated to the Parliament. Hence, the highest degree of cooperation between the executive and the legislative could be attained. Hindi katulad po ngayon sa bawat galaw ng executive, laging andito ang Senado, laging nakahadlang. The President had already said it supported what
Lorenzana did in terminating that UP DND Accord. Sinabi ng Pangulo, sinusuportahan niya. So dapat all people in the government should have abided by that pronouncement of the President. Yet, itong mga senador na to, naglalabas ng kanilang mga pag-uudyok, harangin, hadlangan ang termination na yan. Yan po nagpapakita dyan na talagang hindi healthy considering the Filipino political culture. Hindi healthy ang kasalukuyang sistema ng gobyerno sa ating bayan. Katulad po niyan sa franchise issue ng ABS-CBN. Sinabi ng Pangulo na hindi pwedeng bigyan ng franchise ang ABS-CBN sapagkat marami paglabag na ginawa ito. And yet, no less than the Senate President filed a bill to grant ABS-CBN that franchise. What does that mean? That the Senate, Congress, in that sense, directly contradict the policies of the executive department. So how can we have a smooth governance under this system? Samantalang po, in a parliamentary type of government, what the parliament wanted can be implemented, shall be implemented by the Prime Minister. Otherwise, he should be replaced. Dahil wala na pong Senado, mas protected po ang sambayanan. Alam niyo po, nakalagay sa ating saligang batas that ours is a democratic country. Sovereignty resides in the people. Pero in practice po, it is an aristocratic government because of the presence of the Senate. Bakit po? There are 24 senators. Majority of 13. Majority of 13 is 7. 13, there is a valid quorum to the business. Majority of 13 is 7. So, ang kapalaran ng mga Pinoy ay hawak ng 7 senador under the ordinary course of business. 100 million Filipinos nakasalalay lang sa 7 senador. Kung gusto nila, pwede. Kung ayaw nila, walang mangyayari. That is aristocratic in character because of the Senate. Samantalang kung parliamentary po yan, kung 300, quorum is 151. 150. Majority of 151 will be about 75, 76. At least more heads compared to 7. That is no good. Kaya po, maganda sa saligang batas natin sa wording. The Philippines is a republican state. Sovereignty resides in the people and all government authorities emanates from them. That is Section 1 of Article 2. But in practice, that is not. Imagine by CBA, the fate of 100 Filipinos, 100 million Filipinos lies on the hands of about 7 senators. Kalukuhan po yan. Kaya dapat po
tanggalin ang Senado. Tanggalin po, at ito ang magandang pagkakataon para matanggal ito sapagkat pinag-uusapan po ang charter change sa mababang kapulungan. We promote that the ongoing charter change shall not be limited to economic provisions. Otherwise, we are only wasting money and time without substantial reform being undertaken by the ongoing charter change just to please people who do not want to have the president extended in office as a transition period. Marami pong salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Muli po ang ating paanyaya na isubscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, magandang gabi at maraming salamat.